para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. BBB, balitang tama, balitang totoo. Pantay sa kaban. Ilang kalsada sa barangay Quirino sa lungsod ng Quezon, problema ang double parking ng mga sasakyan. Alamin natin ang balita ng mga kay Mark Pacalalat. Mark, pasok. Global sa kapan para sa mga motorista ang double parking sa ilang kalsada sa barangay Quirino, sa Quezon City. Sapat bagsak ang superag ng double B sa Taon Street na isang one-way street, mahirap na makadaan yung mga sasakyan. Dahil magkabilang linya ay merong mga nakapark na sasakyan. Maliban dun sa mga sasakyan na nakaparada, ang malala pa, merong sidewalk no, na ginawang extension ng mga tindahan. Nakapwesto yung mga lamesa, mga upuan, doon sa mismong sidewalk, kaya hindi na ito magamit pa ng mga naglalakad na ginagawa. Sa kalsada ka na talaga mapapadaan. Samantala, maliban dyan, nadaanan din natin yung ibang mula sa street. Kung saan nakita natin no, na itong makabilang silid ay naging terminal na ng mga jeep. Hindi nakakasagabal sa mga motorista, lalo na kapag sapit ng rush hour, dahil ito ay nagdudulot din ng mapagal sa daloy ng mga sasakyan. At yan ang ating patay sa gapan. Ako si Mark Pacalalat ng GMA. Super Radio, DCWD, balitang totoo. Pantay sa kaban. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong suporta sa sektor ng edukasyon. Sa ambush interview sa pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School sa Nabota City para sa Brigada Eskwela, sinabi ng Pangulo na ibibigay ng pamahalaan ang anumang kailangan ng mga paaralan. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo ay ang CCTV area sa Principal's Office kung saan 16 na CCTV ang naka-install sa paligid ng eskwelahan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral. Pinuntahan din ng Pangulo ang Reading Nook o maliit na bersyon ng library kung saan sinasagawa ang Tarabasa Tutoring Program ng DSWD. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Kaya sa lahat ng buong bansa, nakuwi natin ito. At sana by the my opening of class, tapos na tayo lahat. It's everything. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, DepEd Region 7 nakahanda sa pagpapatupad ng revised curriculum sa mga pampublikong paaralan. Pinati na balita mula kay John Kim Ponte na Super Radio Cebu. John, pasok! Yes, Joel, handa ng Department of Education at Region 7 na ipatupad ang revised curriculum sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa DepEd Region 7, pinaghahanda na nila ang transition sa pagbubukas ng klase ngayong Julyo 11. Tapos na rin silang maghanda para sa kindergarten hanggang grade 10 habang nagpapatuloy ang kanilang training sa mga guro para sa mga senior high school. Maliban dito, handa na rin ang ahensya upang ipatupad ang 3-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Ako, si John Kim Ponte ng GMA Super Radio sa Bulan para sa GMA Super Radio. DCWD, balitang totoo. Umakyat na sa 21 ang bilang ng mga nasawi sa paghuhupo ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 3, tatlong labis na mga biktimang na-recover mula naman sa buho pasado alauna po ng hapon kahapon. At na-recover din po ang labi ng isang sanggol. Sa Infoy, patuloy ang kanilang search, rescue, retrieval operation kasabay ng paglilinis sa mga debris. Mapapanood at mapakikinggan sa WTV at Super Radio DZWB ang bagong programa ng Department of Science and Technology ng DOST na Negosiyensya. Simula sa 13 ng Hulyo, alas 9 ng umaga. Sa paglulunsad ng nabanggit na programa, sinabi ng DOST na ang Negosiyensya ay isang science and technology-oriented business program kung saan itinatampok ang oportunidad at solusyon para sa iba't ibang sektor.
Kasama na ang MSMEs, magsasaka, mangingisda, mga lokal na pamahalaan at komunidad. Ipakikita sa programa ang mga inisyatibo at ekonomiya na sumusuporta sa pagiging produktibo, kabuhayan at economic development. Kasunod ng aktibidad ay binigyang pagkilala ng DOST ang Super Radio DWB at WBBB na partner na istasyon sa pagbibigay ng pakabuluhan at napapanahon na impormasyon para sa kagawaran. Kasi pagka nagpa-check up ako, ganun yung DWB na si Rowena Salvacion okay, ang maraming bayad. Kaya pagkilala. ang tayong nilakad, di ba? Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Facility profile na rin. Isa, Kasi pinagbibitiw na yung para Senate sa President ng Minority Bloc. ang tawag? Si Beauty Senator profile, Alan Papa, Peter Cayetano, mga FBS, kapuso, pero sabi ni Kevlar, Senate President Blood Care Alan pala. Peter Cayetano, Pwede siguro rin pagkita rin ng labing tatlo na numero at ako'y magbibitiw ka agad-agad. Talagang warak na warak ang ating Sira ang legislatura natin. ang Senado ngayon mga kapuso dahil doon sa bakayan Oh. ng minority majority. Pati yung kasi, makapagbibigay ng oportunidad sa kanila para sila ay magkasundo sapagkat may sinasabing maaring sa mag-purify cholesterol. ulit. To quote Beauty Senator profile Marcoleta, yata yun. Bro, diretso kami mabalik ang dito sa ano. kandidat. Sa Saan daw magsisimula? diagnostic. Sa pag-iimbestiga muli ng flood control project. Mukhang bukas naman matutuloy na yan. Ay, magpapakita na siguro. Dalawang araw na Matutuloy lang. na po yan mga kapuso at magpapakita na po yung missing majority. No? Kaya lang ang tanong dyan kasi parang Melo, bakit kinakailangan si Senator Marcoleta ang manguna sa investigasyon doon sa flood control? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano. May subcommittee kasi. May subcommittee. No? Bakit kailangan magkaroon ng subcommittee? Bakit hindi na nga lang si Senator Pia? Kaya nga. Yun ang tanong kasi kung tatanungin mo naman, maraming magsasabi sa iyo na may problema tayo kay Senator Marcoleta sa pagpunta sa investigasyon dahil ayaw niya ng restitution, di ba? Tatanda mo yun? Babalik Ng pera. Kasi, Nasa Sandigan Bayan, ginawang state witness, di ba? Yes. So, Pero wow, hindi ang sama na pala, maambot ang ang feasibility. Sinasabi Sinasabi naman ng Nasa ombudsman, dito, ay sa isang partikular na kaso naman. Pwede pa naman siyang sampahan sa iba pa mga kaso. Yun ang hinihintay natin. Pero itong issue po sa restitution, isa sa mga palakit kung bakit meron pa rin sa mga una ni dapat yung malupan. na imbestigahan yung flood control. Saka isa sa tinitingnan ko dyan sa pagsisimula ulit, kung pagpapatuloy ng flood control hearing, sana, kasi ako naniniwala na ang paniniwala ko, pakiramdam ko, sa minorya, sa mayorya, baka may sasabi talaga dyan. Talaga. Meron talagang sasabi. meron. Sana, sana they should come clean. Sabi nga, Ito, yan. At let the axe fall. Sino man yan, mayorya man yan, miyembro ng minorya o kaya minorya. Dapat tamaan ng tamaan. Para, kasi ang mga tao, maniniwala lang sa kanila kung wala silang sisinuhin. Yun. Baka kaya sila ay hati-hatik nagkakawatak-watak. Dahil may pinoprotektahan sa Dahil pare-pareho silang may pinoprotektahan. yan ang gusto nating tunin dito mga kapuso. Kasi, yung flood control project, maraming mga, dyan, namunini, na namiminuno. Namiminuno. Oo. Mga kapuso. Maraming madadamay. Sa akin, parang gano'n. Kailangan natin malaman ang katotohanan dito. Sapagkat, sabi nga natin dito sa GMA, ang katotohanan lang ang magpapalaya sa bayan. Mga kapuso. Talaga ba tama po? Kasi kung may tatanong ka dyan, may sisinuhin ka dyan, may kakampihan ka dyan, may pagwasiwasan ka dyan, Yes, magiging selective ka. ay hindi pa niniwala ang taong bayan. Kailangan natin mga kaibigan, mga kapuso. Mga miyembro ng Senate Minority Bloc, pinagbibitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi na umano niya nagkakampalaan ang kanyang trabaho bilang leader ng Senado. Cayetano handang mag-resign kung makakakuha na sapat na bilang ang minorya. Inilanpas na pinulyo siya at tatlong senador sa minority block para lumipat sa majority block. Tulpo inabi naman na may ilang minority senator na sinusuyo ang ilang kasapi ng mayorya para pumalig sa kanila. Nagkakaisa ng Senado, mapupulang kung magpapatuloy ang pagdinig sa manumalyang flood control projects ayon kay Senador Marcoleta. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez inimbitahan
sa pagdinig bukas. Malacanang dismayado sa nangyayaring gulo at tingin sa Senado. Mga nangyayari sa Senado para ang kabahala ng mga naniniwala sa demokrasya ayon kay Vice President Sara Duterte. At kaso na sa file, kinasenator Jingo Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Punuan para ho sa kasong draft at plunder kaugnay ng mga flood control projects, itinakda sa Sandigan Bayan bukas. Sabido po, District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik ang Kamara matapos mag-desisyon ang senaryo na aprubahan ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges laban sa kanya. House Prosecution Team kokontrahin ang hiling ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Kapag ang pondo para sa 2027, inilalapag na kasunod ang pulo ng Development Budget Coordination Committee. Ayon sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos, kiniyak ang buong suporta sa sektor po ng edukasyon sa pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, June 8. iyang na mga nasa base sa gumahong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 21 matapos ma-recover ang labi ng isang sanggol. Department of Science and Technology, inilala ang Super Radio DCWB at WBTV bilang kapartner na istasyon sa pagbibigay po ng makapuluhang mga impormasyon. Bagong programa ng DOST na Negosyensya. Mapapanood, mapapakinggan sa WBTV Super Radio DCWB simula sa June 13. Happy viewing sa mga kuya at ate ng Alalayang Agila Philippine Eagles Incorporated, lalo na sa kanilang founding president Nelson Sarapudin, Governor Manny Buhisan, Vice Governor Dax Medrano at Kuya Jeffrey Gutierrez ng East Rizal Regional. Happy birthday kay Maring Joji Silva, pagbati galing kay MR, kay Paul, kay Ethan, at kay Alisa. And happy birthday kay Attorney Ruth Castelo. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Delgado. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DCWB, walang kinikiligan, Walang pinoprotektahan. Wala yun. serbisyong totoo. Super balita sa umaga, nationwide. Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang TMA. Mabuhay ang Pilipinas! Sakto alas 8, sabay sa DCWB, susunod na. Gawing ganado ang kainan with a delicious taste of carrot. With real fruit extract that is deep, sweet, and rich. And a taste that kids love. Let's get refreshing your meals with that. Let us honor the symbol of our freedom, unity, and the good values we share as Filipinos. Happy National Flag Day from GTV.
Number one, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Good morning! Ito ang saksi sa WB. Saksi sa WB. Nabawasan ng animal. Nabawasan na isa. Lang isa, ang kongreso, sabi ng isang congressman din animal daw. Oo. Diba? Kaya ka pusa. Mahilig daw sa pusa, mga kapuso, tanggal na po bilang 4th District Representative ng Cavite si Kiko Barsaga. At pinatalsik po ito ng Kamara. 265 weng Oo. ang bumoto na siya'y patalsikin, 14 po ang tumutol. At doon po ang nag-abstain. Disorderly behavior, kanda-kanda ng member, at yung paglabag sa House Code of Conduct ang basihan ng pagpapatalsik. Ilan doon sa 14 na tumutol ang nagsabing masyado naman yata mabigat. Harsh. Parusa, kumpara doon sa ginawang mali, itong si Barsaga, hindi daw commensurate. Kaya nang ano yung Joel ha, nakadalawang suspension na siya. 60 days. Oo. Dalawang 60 days. Ngayon, pag nakadalawang suspension, ano pa yung susunod? Okay, termination na yun. Oo, kasi hindi siya sumunod doon sa warning sa kanya, doon sa nung binigay siya ng suspension. So, napilitan ng House na ibigay na yung pinakamabigat. Alam mo, Weng, naalala ko yung Pledge of Loyalty na hango dun sa essay na iniakta ni Albert Hubbard. Ang title Get Out or Get In Line. Ang sabi ng talata ganito, English po ito. Babasahin ko natin sa English, pero parang baka magkaroon tayo ng loss in translation. Ito English, mga kapuso. If you work for a man, in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must growl, condemned, and eternally find fault, resign your position. And when you are outside, stand to your heart's content. But as long as you are a part of the institution, do not condemn it. If you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. Ang mensahe ni Hubbard dito, Wengay, ganito, simplihan po natin para maintindihan po natin lahat. Oo. Kung babanag ka, kung sisiraan mo, umalis ka. Lumabas ka. Hindi yung nakikinabang ka sa institusyon habang sinisiraan mo ito. Simple, mga kapuso. Pero maaari sabihin po ni Congressman Barsaga na sa punang mga nagtatanggol po sa kanya, ang taong bahay naman ang tunay naming employer. Pero bakit ka magpapaalal sa posisyon, Weng, sa isang institusyon na matagal nang inaakala na pugad po ng mga buhaya at magnanakaw? Diba, talaga kasimple po yun. Pwede ka namang mag-mayor o kaya mag-lokal, di ba? At doon ka bumana sa Kamara, mga kapuso. Maaaring tangan po ni Congressman Barsaga, mga kapuso, mga issue na dapat po ipinaglalaban, kaya po ng korupsyon. Pero ang paraan para ito'y gawin, parang maliit. Hindi ako. So, mapalagay ko forthcoming na. Kumbaga, talagang kinakailangan na siya matanggal dyan po sa Kamara, mga kapuso. At humanap na lang siya ng ibang paraan para ipaglaban yung mga issue na dapat ipaglaban. Ako naman ay ganito. Si Congressman Barzaga ay bagitong magbabatas. Siguro para sa kanya, nagpapakawok siya. Pero agree ako sa sinabi mo na tama, mayroong laban ka sa korupsyon, mayroong kang mga advokasya na pumasok ka sa Kongreso. Siguro okay siya na magiging instrumento siya ng pagbabago. Pero mali ang paraan. Mali ang paraan. Pag ikaw ay nabibilang sa isang institusyon na kagaya ng Kongreso, yung Senadoan, binabatikos natin kasi nawawala ang decorum. Mga senador yun. Same expectation para po sa mga kongresista. Hindi mo kailangan maging sunod-sunod sa liderato. Pwede kang bumanat, pero wag kang mambastos. Yun. Yun. Pwede kang bumanat, pwede kang kumontina. You can even use the plenary sa heart content mo para ilabas ang mga gusto mong sabihin, pero wag mong bastosin ang mga kapwa mo mambabatas. Tapos, pag nag-akusa ka, pinpoint each kung sino talaga ang tinutukoy mo. Pero wag kang mag-video mo lahat yan. Nakikita mo na yung mga buhaya lahat yan. Paliwan. Well, mga kapuso, meron ng mas mababa. Sa mababa ng puluan, ang Ang Senado. So, hindi na sila pwedeng tapos tawagin
laging mataas na kapulungan. Kaya tuloy-tuloy po yung Senate Flix na ating po sinusubaybayan. Maraming nagtatanong, magkano ba subscription dito? Libre. Libre. Lagi tayong food powder pa, no? Gusto kong ibigay sa inyo sinabi ni Senator Wing Gatchalian. 25 million tayo ng Hindi 25 ka million tawa. every day. Okay na yung malaking bahagi na nasa pasweldo, nasa maintenance na gusali. Yung sweldo nga 10,000 kada araw, sulitin nyo. Ipasok nyo. Senate President, pumasok kayo. Mag-session kayo na natatangi importante trabaho nyo araw-araw. 4 na araw na nga lang kayo isang linggo. Nagtatrabaho, hindi pa kayo pumapasok. At Joel, huling hirit ng session ngayon, mag-a-adjust na kayo. Makikita ulit namin na pagmumukha nyo sa July. Well, last Monday of July, tama, para sa sunan ng Presidente. Ayusin nyo nga yung mga ano nyo, trabaho nyo. Gusto na. Pwede ba ako mag-alap pa to? Ano? Kakanta ako? Ano? 10,000 pesos a day. Kapit ko Ang oras. bitawan ang posisyon. Alam mo, wait, Alam mo yung resignation call na yun, hindi mangyayari yun. So dahil demonstrated ability na ni Alan Cayetano, kumbaga naipakita na niya ng mga nakaraan na hindi niya talaga bibitawan ang isang posisyon, mga kapuso. Yung hatian nga lang po sa House of Representatives ng pagiging Speaker of the House, hindi niya tinugunan, hindi pa nakailang si dating Pangulong Duterte para ho niya ipagbitawan. Sabi ni President Cayetano, show me the 13. Show me yung labing tatlong numero. Sige, bababa ko. Pero paano gagawin yan? Paano gagawin yan kung wala kang formal session sa Pilipinas? So, di ba? Palagay ko, alam na niya, merong magkakabilang, mag-iibang bakit. Kahit nga naman makakuha yung 13. Kung hindi kayo nagsisession, hindi mo may manifesto Florida. Gusto ka namin tanggalin, we have the number. Yun nga, ano po yan, kumbaga, press release lang po ng ating Senate President po yan, pero hindi po talaga magkakatotoo yan. Abangan natin yung mga development, mga kapuso, medyo masalimot po ito bukas, ay yung pagpapatuloy po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Yes, subcommittee, hindi mother committee. Opo, ang subcommittee po, pinamumunan po ni Senator Rodante Marcoleta na binuo, particular dito po sa issue ito. In fairness naman, wala nagbabawal, I think sa rules ng dalawang kapulungan na mag-create ng subcommittee. Pero, ang subcommittees, karaniwan na bubuo sa ilalim ng Appropriations Committee, Finance Committee, kailangan kasi sabay-sabay na dinig-dinig ang budget kasi for lack of time. Ang buhay ngayon ko lang narinig na nagkaroon ng subcommittee. Ba't Hindi naman bawal Ba't yun. kinakailangan? Kaya alam mo, Maraming trabaho ang chairman. Si Senator Pia. wala namang ibang mahalagang investigahan kundi ang flood control. Pero marami siyang committee sa hawak. Ayun nga lang. Hindi, sana binigay na lang kay Marcoleta. Para lang na ano. Hindi nagkaroon ng ganyan sa totoo lang. Kanina usapan namin ni Parik Melo. Hindi pa pwede. Puno ni Senator Marcoleta sa flood control investigation na ito ay dahil doon sa katotohanan na araw ba ay Ang gagawin namin nga. Kasi pagka nagpa-consulta ka, sige, ito, patigyan mo muna to. Kung dala mo na, ipapabasa mo na. Pero sige, patawag kayo. Pero sa, hindi naman ako agree doon sa part ng report na impartial. Kaya nga, Hindi tatlong balik pa kasi Pero dyan. hindi ko pwede sabihin na Una, yung part check ng up. report ay Buha ka ng impartial. Ako na request yung doktor. Ilang wasan pa pala mo ito. may mga ipapatawag po ba? Marami ka. Speaker Martin Romualdez ang inimbitihan. Hindi pwede i-compel. Dahil nga meron pa Ano ba yun? Wala nang bayad yung request lang naman ng doktor na sa Belgo. Hindi yan. Ganun ang direct. Hindi niya papayagan yung medal ako. Harap din daw bukas. Mga dating bodyguard, saldi ko. Sinasabi ko deliver daw ng pera. And of course, yung mga dating tauhan daw ni Saldi. Hindi, depende. Kung nalit nila na hindi din pati. Kaya nagtatanong din sa akin, ano nangyari kay Saldi ko? Kanyang, meron to application for Dahil sa SEU ka, wala tayong narinig po kay Saldi ko, mga kapuso na may player po dito.
negotiation. Mamabalik pa kaya. Boko. Try mo. Sabihin mo kayo. Parang wala yata yung gusto magpabalik sa kanya rito. Na-import ba talaga? Eh, sabihin mo na, huwag na lang. Hindi mo alam. Sabihin mo Kasi kasi siya pataligin ng grupo na majority kahit at ng hindi grupo na na kaya. minority. Di ba? Di ba? Sabihin mo kung kaya mo. Eh, ano mo na lang, i-cancel mo na lang. Huwag na parang yan. Naman, at yung minority, nawasan din. Damay mga kapuso, kung bigay na tayo sa ilang mga paalala, ang oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sila, salihin na muna natin mga kapuso. Bago tayo magbigay na sa ating mga paalala. Hindi, siya rin ang magbabasa. Franklin Kung Drillo. sa magbibigay na rin. Ano ba? Pwede natin gawin. Oo. Magpagabay tayo. Oo. Pwede naman Nating yun. Senate President Franklin. Pero huwag na. Sa ating linya. Baka sabihin, Senator, magandang umaga. Si Joel Surin po ito. Good morning po. Good morning, magandang umaga po. Opo. bakit ang ginagawa namin sa They're calling for the Senate President. Ang sabi ng punong Senate President natin, kinakailangan magpakita ko ng 13 na numero. Kaya lang ang problema, wala namang pong sesyon to call for a vote. Kaya nga, ang mangyayari, naging mo Para ito'y maresolve. Itong impasse na ito, Senator. Alam niyo po, kahit kayo walang Di wag na. Hindi na na ngayon Wag na, baka parang... mayroon pong sesyon ng Oo, bakit po ang sesyon hindi na tinatawag ng Senate session? Ang tanong, ang takot ko sa tanong po, Kaya nga tinitik yung sugar eh. magkaroon po sa session puntahan kung sino ang Wala na nga. Hindi tayo mag-ikot ang usapan. dapat sundin nila ang Ano kanilang na pwede? kandidato. Ang tanong, ano ang dapat gawin? Unang-unang dapat magkaroon ng sesyon para magkaroon po sa katoon pumili ng Pangulo kung talagang Kung the same clinic lang daw, daw, pwede yun. Ganun Pero ang pero balang paano namin ba papa, natin mapipili, Senator, ang mga taong ayaw talaga Ay, hindi. mag-sesyon Anong bago safety? matawag po nila ang majority? Pwede mo natin i-compel saka sila. mo magpapabas. alam mo, ayaw na talaga mag-session. Ayaw yung malanat mo sa taong bayan. Hindi na lang Pwede rin taong sa bayan. ano, sa high position. Meron na Hindi naman po pwede kung ano lang ang gusto nila. Yun ang gagawin. Yung bayan ko ay nahihirapan sa deadlock na nangyayari. Pero mga ilang legal observation, legal luminaries na sinasabi, pwede ito i-compel at i-arresto yung mga absentee senators. Ang Senate minority has the legal mandate to do so. Kahit ako magbigay siya, Pero hindi naman natin. alam ko sa batas, Senator, Mayroon nakalagay yan kahit sa Senate rules. opo, Nakalagay, pwede kong arestuhin para magkaroon ng quorum